na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman dahil alam naman po natin hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahad ang mga dokumentong yan. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institusyon. Pero alam ko po, walang mangyayari dito. But I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na i-file natin sa ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon. Kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Pero magbibigay po kami sa inyo, huwag kayong mag-alala. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your numbers and we'll send you soft copies. Attorney Leslie, no, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pagtindig para sa ating bansa. Lastly po, nasan po si Sergeant Gutesa at kumusta po siya? Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Ako na lang sasagot. Alam niyo po ay iniiwasan namin na isangkot ang mga pribadong individual. No? And I consider the First Lady as still a person outside of government. Okay? So technically, she is not a public official. The same treatment is accorded to some media practitioners who receive several maletas. At ang sabi ko nga, hindi naman siya public official, bahala siya sa buhay niya. No? Ang focus lang po namin ay public officials. Bakit? Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin na pangalagahan ang mga Pilipino. Pero inihahambing ko sila sa isang pinagkatiwalaan na kasambahay. Pasensya na po sa mga kasambahay. Paghahambing lamang ito. Pero nangyayari naman ito sa totoong buhay na pinagkatiwalaan mo yung kasambahay pero pinagnakawan ka niya. Ito, mas masahol pa sila. Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon. Pati sa COMELEC, nadedeliveran ng mali-malitang pera. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Yung anomalya po sa COMELEC, as early as the elections of 2016, I participated in the gathering of evidence to prove the Smartmatic anomaly. And you can ask now Senator Soto, Senate President Tito Soto, about the information that I gave him
to prove na maanomalya ang ating eleksyon. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines na kahapon ay nagtatransmit na. At ang prueba namin po dyan ay yung machine lag na ang paliwanag ng COMELEC noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and sealing noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yon. No? At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. At hanggang ngayon, niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Seryoso? Hindi. Seryoso. Ang mga senador natin na deliberan. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe. Ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tiningnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? Nasasabihin nagtanim sila. Pagdating ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang nangamatay ang mga tinanim. Sir Charmaine Abong po from Abante. Balikan ko lang po yung sinabi po na nagpapadala ng maleta kay PBBM. Do we have timeline po kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent. Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre na-stop na. 2024 at anong year po? Around 2025, 25. early 2025. Thank you po. Attorney, good morning po from Alternative Media, Rose po. Sabi niyo po, Attorney, may kasamahan pa po sila na hindi pa, na second batch. Kailan po sila possible na lumantad, Attorney? Yung second batch kasi ay may mga iba silang nalalaman, no? Ngunit ang sabi ko sa kanila ay pwedeng hindi muna kayo lumabas ngayon dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw at kung magkano ang kanilang ninanakaw. Kasi ang aking komputasyon po lamang base sa sinasabi nila ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Ang na-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Sir, follow up lang po. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang natin?
sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na ito. At in a democracy, people decides. No? Kung ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon. Yeah, Dwayne Dizon from Russia Today, RT International. You mentioned about ICC. I'd like to know if this document po, which will you send to the Ombudsman, kasama ba dyan yung ICC complaint? And can you expound more about your expose about the ICC po? Yes. Thank you. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Maraming mga bagay-bagay pa na sa ngayon ay hindi namin maibahagi muna sa publiko. Pero sa tamang panahon, tamang forum, ay magbibigay pa kami ng karagdagang ebidensya na hihigit pa dito. Ito, we want to tease. This is a teaser for our government agencies. This is a teaser for ICC to look deeper into our allegations, and we are prepared to provide the answers for their questions. Sir, good morning. Almar Forcelo sa SMNA po, sir. Nabanggit nyo kanina na hindi uusad yung reklamo ninyo dito sa Ombudsman nga at umaasa kayo na sa next administration na bibigyan ng pansin yung mga reklamo. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung sakasakaling... I have to cut you. Wala akong sinabi na wala tayong pag-asa sa Ombudsman ngayon. What I said was, humahawak ako sa manipis na pag-asa na gagawin ng Ombudsman ang kanyang trabaho. At kung hindi naman, ay umaasa tayo na kung sino man ang susunod na administrasyon, ay tingnan ito. No? Itong mga alegasyon na ito. Binanggit ni VP Sara na sakasakaling manalo yung kanyang katandem, ang magiging mandato ng kanyang Vice President ay hahabulin yung mga mastermind sa pagnanakaw nga ng Kabanabay. Anong masasabi mo dito, sir? Kami po naman, regardless of administration, now or the future administration, we are ready to cooperate. Kaya kami magsusumite sa Ombudsman because the first action that I'm expecting from the Ombudsman is to invite us and ask questions about their affidavit and more. No? Open kami na makipag-cooperate sa administrasyon ngayon. Dito lang po, may iba lang. Attorney, ano po yung here po, Attorney Eden Santos from Net25 ulit. Ano po yung main objective ninyo sa paglantad ng ating mga sundalo at paghahayag ng kanilang nalalaman dito sa maanomaliyang flood control mess at iba pang korupsyon? Hanggang saan po kayo hahantong? Gaano po yung tapang na ninyong lahat? Alam naman natin yung mga
critics ng gobyerno ay pinatatahimik po ilang congressman yung nasampahan ng kaso sa ethics, na suspinde. May congressman na pinapalabas ng bansa dahil sa pagsasalita ng katotohanan. Kayo po, hanggang saan yung tapang at tibay ng ating mga sundalo para labanan ang korupsyon at mailabas po yung katotohanan? Now, as before, our intention is clear. We want to break the sense of impunity among our officials na tinatrato nilang personal account nila ang kaban ng bayan. Gusto nating basagin yung impunity na yan. Isipin mo, hindi sila takot. No? Isipin mo yung mag-release ka ng pera para nakawin lang. That's why in their affidavit, we want also former DBM Secretary Amena Pangandaman to account for her neglect and for accepting something in return for her oversight. Nandito si Secretary Pangandaman. Attorney, balikan ko lang po, pasensya na, review lang natin. Ang nasa taas po ay si Bongbong Marcos. Ang nasa ilalim po niya ay isang Martin Romualdez at isang Zaldico. Sino po ang pinaka-leader or super admin na tinatawag nung group chat po ng ating mga Marines dito para magbaba ng utos na ang maletang ito ay papunta sa Paway, ang maletang ito ay papunta sa Aguado and all? Sino po? Yung chat group na sinasabi kanina ay minsan kasi dalawa lang ang kasama sa pag-deliver. At sasabihin, nag-deliver kami ng ganito sa ganyan. No? So, yung ibang miyembro ng chat group, wala silang personal knowledge. Dahil dalawa o tatlo lang ang nakasama. Katulad ni Master Sergeant Tube, for example, siya at saka si Saldico lang ang nag-deliver. No? So, sinashare niya sa chat group nila. So, yun yung context ng chat group. Yung leaders, yung administrator ng chat group, kasama dyan, meron kasing 5 na trusted executive assistants ni Saldico. At kung nagde-deliver sila, o di kaya nagpipick up ng pera, ay kasama sila. At ang mga ito ang inuutusan lang na magbuhat, no? Magbaba, mag-akyat, etc. Katulad halimbawa, merong isang government official, taga Bucor. Siya ang nag-deliver ng pera kay Saldico. Halimbawa, isang congressman na contractor, siya ang nag-deliver kay Saldico. So sila, inaabangan yung delivery, then ina-account yung pera sa Valle Verde, dinadala sa Horizon. Yung sa Bucor naman, parang 8 maleta ba yun? 8 maleta ang dineliver kay Saldico. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung binigay ng taga Bucor na yan. Sir, sorry. So all those times po na bit-bit or binubuhat or ginugulong ninyo yung mga maletang yan, alam po ba nila na pera na po talaga ang laman? Alam niyo po na pera ang laman? Ito po, no? Halimbawa nito, makikita nyo yung portion na ito, crinap ko lang, tuhod yan ng isa sa kanila. Tuhod niya, nakuhanan nung nagpicture, no? So, alam nila na pera. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Advance salute sa mga ex-military natin na lumabas ngayon para panindigan ang kanilang mga nalalaman. Ang tanong ko lamang po, just in case po ba na sila ipatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na dumalo dito?
Dahil din lamang po natin maipapakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yung makita ka sa media at makita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong tapang at paninindigan. Salute po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nakahanda na humarap sa Senate hearing? Maraming salamat sa inyo. Kasama namin kayo sa laban. Para sa bayan at mamamayan, mahalin natin ang Pilipinas. Can we have Sir, last, Attorney, last last three question questions, po. please? Last three. Sa Ronda Balita Nacional, Marites Escoto po, nasa inyong harapan. Sir, ang katanungan po kasi ng marami, parang kung aantayin pa natin ang another administration para magsampa sa mga gumagawa ngayon ng katiwalian, kung hindi po uusad sa ombudsman, sir, pwede po ba natin idaan sa Supreme Court, pailan sila ng mga criminal liabilities po. If ever po, hindi po gumalaw ang ombudsman at kasama din po siya sampahan. Ito po kusang gusto namin maano sir ano sa inyo, marinig. Kung may ganun kayong plano. Ang nasabi ko po kanina, handa kaming makikooperate sa gobyerno. Alin ahensya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee on Good Government, ready po kami. Pero ang problema, una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nagkaroon, no? Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? At nakikita rin nila na yung dineliver nilang pera, paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. At napakaraming beses ang hearings. No? Marami pa hong iba. No? Kaya sabi ko, handa naman kaming makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, wag naman nilang ipitin ang mga ito. Wag nilang gawin yung harassment katulad ng ginawa nila kay Sergeant Gutesa. Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng ganon. Alam ko maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, karangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines, tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi to na government or the administration. Maliwanag doon. Ang state kasi is comprised of 4 elements, no? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit, ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state? Bakit hindi niya sinabing government and the state or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po.
nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-maliatang pera para sa impeachment ni Ah, VP Sara in particular? naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang nagbalik-balik ang yung tatlong vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong nyo kasi lalabas na yung iba eh. So, 2 more questions please. Ako attorneys. Sundutin ko lang po yung tanong ni Ma'am Eden, ano po. Kasi mismong si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos, ano ho. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2024, sorry. 5, nung kinuha si PRRD. Yun po bang release ng perang yon? Ay, si sir nakangiti. Yung pong buwang release ng perang yon para sa specific na yon, sa pagpapakidnap kay Tatay Digong. With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep, no? Matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan, no? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges, no? Oh, Agent Morales lang po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps, ano? Ayon doon kay Sergeant Gutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung naka-assign sa intelligence dito? Kasi bilang ano, no? Katulad ninyo, galing din ako doon sa serbisyo. At sa kabilang doon sa mga dinaanan ko, panay intelligence unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito doon sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. okay, kapatid, no? With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was Intel trained or he is Intel trained. Alam mo yan, no? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Wag na lang. Okay? Attorney, pinakalas po, gusto po, pwede po ba magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali ayon sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan po kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon lang. Hello. Good morning po. Ako po si Johnny Buduon. Ganito pa kasi ang nangyari sa akin. Yung mga, since nung kami ay na-assign kay Boss Saldi and family, yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami
kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan, namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno, ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang na alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin, eh hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napag-utusan lamang yan sa mga ganyan naming trabaho. Kasi parte po ng trabaho namin yan. Pakiramdam po namin, ma'am, ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa atin sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Ako po, sana ako na po ang pinakalas. Sorry po. Sana rin, isa rin po sa kanila or ilan sa kanila ang makasagot din po sana. Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na kayo rin po ay nakapaglingkod? Malaki po ang diferensya. Nung si PRD po ang nakaupo. Nung si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, makikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit ginagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal na mga punyetang mga rapist na yan. Mga adik. Lumantad na lahat ng mga adik. Wala nang umupo si PBBM. Yun lang po. Wala po. Panghuling statement na lamang po. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kaming mga pumasok na mga pananakot na text messages. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.